Nakaready na nga yung mga bisagra na gagamitin namin. Gagamitin namin ito sa pagkabit ng mga pintuan dito sa project na kabinet namin. Yo, what's up mga idol? Dito na naman kami sa kabilang barangay para ipagpatuloy yung project namin. Kaya ginamitan na ng hole saw ng kumpare ko para mabutasan itong pintuan. Kailangan natin gawan ng butas yan mga idol para maisalpak yung bisagra natin. Bali ito nga pala yung pangapat na araw namin sa paggawa ng kabinet dito sa kabilang barangay mga idol. Hindi din talaga madali yung ganitong trabaho mga idol, maproseso. Pero okay lang yan, importante matapos natin to. At yung gamit namin ditong bisagra mga idol, yan yung tinatawag na hydraulic. Kusang bumabalik pag yan i-open mo. Kayo mga idol, kusa din ba kayong bumabalik pag natapos na yung tampon nyo? Pagkatapos na nga itong mabutasan ng kumpare kong mga idol, ito na mga idol, kakabitan na natin ito ng hydraulic na bisagra at syempre gagamitan natin ng screwdriver yan. Yan lang muna yung gagawin namin ngayon mga idol, lagyan lang namin ng mga bisagra yung lahat na pintuan. Para pagkatapos mga idol, i-assemble na lang namin, hindi na kami masyadong mahirapan. Pagkatapos natin lagyan ng bisagra yung isang kabinet, dito naman tayo sa mataas na kabinet mga idol. Kung nakita nyo, siyempre mataas yung kabinet, mataas din o mahaba yung pintuan. Siyempre ganun pa rin, bubutasan ng hole saw yan at isalpak itong hydraulic na bisagra. At ito na nga mga idol, nalagyan na natin ng mga hydraulic na bisagra itong apat na pintuan ng kabinet natin. Sunod mga idol, naglagay na kami ng varnish dito sa mga kahoy. Bali yung mga kahoy na yan mga idol, nalason na natin yan. Lagyan pa natin ng varnish para lalong tumibay at gumanda yung kahoy. Yan nga pala yung gagamitin nating design o frame sa kabinet mga idol. Sunod mga idol, ito na yung gagawin namin. I-ready na rin namin itong pang-cover sa kabinet. Shout out nga pala sa mga karpintero natin dyan. Kung sino yung nakakilala, kung ano yung tawag dito mga idol. Bali yan pala yung gagamitin natin pang-cover sa kabinet natin mga idol. Nakalimutan ko lang kung ano yung tawag dito. Kaya sa mga nakikilala dyan, please comment naman para maalala natin. Para next time hindi na talaga natin malilimutan yan o i-memorize na talaga natin. Pagkatapos namin makat ito mga idol, naglagay na kami ng pandikit dito sa gilid ng kabinet natin. At yung gamit namin dyan mga idol, yung contact adhesive all purpose, pwede sa semento, pwede din yan sa kahoy o plywood. Kaya binuhusan na namin yan mga idol at ginamitan ng spatula para ikalat ito. Kailangan natin na ikalat yan mga idol at hintayin sa 5 minutes to 25 minutes bago ito idikit mga idol. Parang rugby lang ba mga idol, i-dry lang natin ng kaunti bago idikit mga idol. Sunod mga idol, ginamitan na ito ng planer yung mga sobrang plywood dyan mga idol o yung kinabit natin itong cover. Kailangan natin gamitan ng planer yan mga idol para maging sakto talaga, maging pulido tingnan. Sunod mga idol, nagcut pa kami ng isa para ito sa pintuan ng mahaba nating na kabinet. Ganun pa rin mga idol, binuhusan namin ito at ikalat sa lahat na parte ng cover na to. Tabang taman. Galing natin ito. At ito muna yung gawa namin ngayong maghapon mga idol. Kaya abangan nyo naman bukas mga idol sa another vlog natin dito sa project natin na kabinet.